I'm trying to steal man yung perspective kasi I get it I get it. It's just annoying lang babasa. Buckle up, everybody. Yan, nag-buckle up ako. Buckle. With helmet, para sa and visor. Kuya, nasira. Ay, sorry. Hinawakan ko na lang. Yan ang, sana lahat tayo, okay, nasa patriarchy tayo, pero sana meron din sa patriarching version yan. Kasi hindi namin kaming guys, hindi namin mapupull off yan. Yung ano yan. Sayang. Kainis. Sana meron din kami ganun. Anyway, go on. Ayun. Copyright. Hi everybody. You know who it is. Aldous 500 million thousand 100 stacks. Kasama ko si Sign XYNN, hindi SIGN. Buti alam ko pa yung intro. Ang tagal namin hindi nakapag-record ni Sign. Yeah, behind the scenes mo kung may weekly pero like it's been quite a while since Yeah. So, ang dami nangyari nitong November. October. October, November. Yeah. So, ayun, ang dami nangyari. Ang dami releasean ng mga bagong kanta, pati ng mga bagong album. Si Mother Nature din, nag-release ng mga bago niyang pakulo sa Pilipinas. Grabe actually, ang niya. Recent distra ka, kasing laki ng Pinas. Mas malaki pa sa Pinas? Halos. Pero cheese. Dito sa parts, actually, the thing about it is that yung bagyo, which is, sorry, kasi medyo cancelable na agad. Ang cute ng pangalan niya, Uwan. Uwan. Parang yung pangalan niya? Parang baby talk na ulan. Oh. So, yun. Pero nakakatakot yung lakas naman ng uwan na yan. Ayun. Kumbaga, hindi. Pero hindi siya masyado nag-landfall dito sa sa metro or around the metro kasi wala pala ako sa sa metro. Nasa tawag dito, Mega Manila ata ang tawag. Tapos saan siya nagbumagsak? Saan yung parang malakas na impact niya? Ewan ko actually. Parang it's either sa Northern Luzon or sa baba sa Visayas. Pero sa amin dumaan ganun, okay. Pero ayun lang talaga. Kumbaga ang daming memes ngayon tungkol sa Sierra Madre. Kasi na-block niya. Nabablock na. Nakita ko yung ang pinaka-highlight na nakita kong memes yung may AI. Yung AI, Tapos nag-uusap sila, di mo kaya. Iingatan ko kayo, parang gano'n. Basta iingatan niyo din ako. Yun yung naging... yun na ito ang meme ngayon. We don't condone AI. Lalo na ako personally. Pero it's funny shit. Yun ang problema doon. Medyo funny yung video na yun. Away sila eh. Pero ayun. Actually, ironically enough, ngayong wala na siya, ngayong paalis na siya sa par. Paalis na. Thank you. By the time of recording, by the time na ma-release to, wala na siya sa PAR at all. Yeah, sana. More than likely, right? Hindi siya... ang sinabi pa ng Pag-asa, babalik daw ng Wednesday sa Philippine Area of Responsibility. Si babalik? Hello? Oo, babalik siya kasi aalis siya ng... Ano yung trajectory niya? Ang cute niya slide siya sa Vietnam. Ayun. Tapos, papasok ulit siya. Labas na siya ng PAR, tapos papasok ulit siya PAR, tapos aalis na siya for good. Okay. Akala ko literal magda-drive-by lang siya. Drive-by. Yeah, akala ko literal babalik. As in, mag-U-turn na. Oo. Tapos, ayun. Actually, ngayong paalis na siya or nakaalis na siya, dun malakas yung landfall. Like super lakas. Ngayon namin nararamdaman sa Mega Manila yung ulan, yung lakas ng yung hagupit magupit ni Juan, basta siya. Pero it's good na safe kayo kasi nakita ko yung man. Yung rising ng sea levels pati yung lakas ng agos nung mga alon tapos yung sa Aurora ata province.
Walang palag yung yung seawall sa Pinas na wala ng kuryente. So, oh shit. Yeah. Naku. Yeah. Actually, inaabangan ko nang mawalan kami ng kuryente. Pero thankfully, hindi naman kami nawalan. Okay, yeah. So, yun. Sila mga ilang hours lang. Pero like, syempre nakakatakot pa rin yun. Like, lakas ng hangin sa labas. Tapos wala kang kuryente. Yeah. Okay, pero yeah, good to know na safe. For the most part, intact pa rin ang Pinas. Hindi tayo gumalaw. Sana may wishful thinking na sana umabante pa Japan na onte, no? Tapos magkakaroon na ng kakaroon na snow sa Batanes. Oh, yes, man. para at least bad lang, diba? Bumulisa dito sa putangin ng yan. Kasi yung location natin ng Pinas kaya tayo bagyuhin Yeah. Tayo yung tayo yung welcome home mattress, yung mattress ng mga bagyo. Tara, pasok. Tayo nag-welcome ng mga bagyo, nakakainis pero no choice. Pero yeah, except sa bagyo, kamusta kami? Gandang segue. Actually, buti. Ano maganap sa mga lives na segue mo yun. Ayun nga, sinabi ko kanina, ang tagal na namin hindi nakapag-record ni Sign. Yeah. And, habang nag-set up kami kanina, sinabi ko, ang sensitive ng tenga ko. Kasi bro, ito wala pa nakakaalam. Ngayon ko pa lang ito isasabihin talaga. Joke lang. Na-tweet ko pala to. Pero konti lang naman followers ko sa Twitter. Tapos na yung unang kanta. Ready for release, man. Oh my goodness! Holy! Clappy. Bro, whoa, as in just today. Just today na day of recording. Oh, just today. Yeah. Kaso, ang thing doon, ang problema doon, it's been a month, I think. I've been working on it for a straight month. Kasi after, ginagawa yung Midnight Crisis stuff, yung edit and everything for content and for meron pa ako hindi nagagawang timestamp. Oops, sorry. Pero ayun, yung content pati yung yung edit ng audio, yun nagagawa ko yun. Pero yung majority ng time ko for the past month, I think, which is sobrang solid na nakapag-impact tayo ng buong October. Yeah, tumama din, right? Tumama din sa skits natin. Actually, nung nakapag-impact tayo ng episodes for October, yun talaga yung parang naging sign para sa akin na SIGN, hindi XYNN. Oh, there we go. Yeah, nice. Mag-lock in sa music. Mag-lock in, yeah. Merong times na parang, matamlay ako, pero lang siya, mga a few days lang siya. Kumbaga, grind talaga this whole month. Kaso, ang problema doon, yung time frame ko, dapat tapos na ako by first week ng December. Second week na ng November ngayon. Tapos, hindi ko expect na ganun siya Oh, damn. 1 out of ilan yung plano mo? 4. If na-discuss. 4, okay. So, 3 more. 3 more. Tapos, ayoko naman parang i-speedrun. Pero feeling ko hindi siya aabot. Pero, dahil dito sa parang milestone na nagawa ako. Kasi, bro. As in, kasi, medyo segue dun sa sa isa sa mga main topics. Nung ginlaze mo yung Pixelated Kisses, okay. Mas maganda dun yung nagawa ko. Mas maganda yung quality. Like, para siya, oh, wow. like, super lapit niya na dun sa, like, legit song, quality ng songs. Na parang, merong team ng producers, ganito, ganyan. Oh, wow. Parang ganun na yung naging audio niya. Masyado ko atang sinesale stock, masyado ko atang binibenta yung kanta ko. Ganyan dapat, binibenta mo dapat sa kaso, mo, right? Tumaas yung expectations. Pero, para sa akin, the vibe, yung art, ikaw, personally, parang, kumbaga, grabe, sobrang proud ko dun sa nagawa kong kanta. And, gusto kong ibigay yung ganong passion, effort, pati work dun sa tatlo pang natitira. Congratulations. Yeah, happy for you. Wow. Thanks, man. Dude, it took like 9 separate like project files kasi per step. Kasi dati, siguro ang paggawa ko ng kanta, mga 3 steps lang. Tapos ngayon, times 3. Naging 9 steps siya. Kasi ngayon, 9 steps yung mixing, tapos 2 steps yung mastering.
Well, 3 steps. 5 steps. Oh my God. Basta, hindi ko na mabilang. Ang daming basta, basta mas complex siya compared sa old mong like projects. Kung nakikita kung makita ng mga tao, kung merong mag-DDoS sa akin, may umatake sa sa PC ko, makikita nila lahat ng versions. Kasi, kinip ko lahat ng versions. RIP sa storage ng PC ko. Kinip ko lahat ng versions. Mabigat ba mga audio files? Kasi, hindi ko... Kapag wave file. Sa audio files. Actually, thank you. James, ikaw yung nagturo sa akin nito. I mean, ikaw yung nagsabi sa akin na B. James, shout out. Yeah, B. James. Spatan niyo siya. Yung wave file, uncompressed kasi ang wave file. Uncompressed, ibig sabihin, lahat ng mga nilagay mong sounds doon, nandun siya. Yung MP3 na familiar tayo. Common. Yeah. Compressed file ang MP3. Kaya ang MP3 file is around 2. Maliit, sobrang liit. 2 MB, ganon. Yeah. Tapos ang wave file is 25, 30. Ganon yung range per song, per export. Ang dami ko ring export. Kaya, siguro, for 25 like MB, siguro nakaabot ako ng 1 gig sa isang sa isang kanta. So, tapos, ang naisip ko din doon, actually 2 gig na yung G drive ko na exclusively for songs. Tapos naisip ko, abutin ba to ng Parang isang album lang yung kaya ng isang G drive. Tapos ayun, parang yun yung kinakaba ko ngayon. And, pero sobrang worth it. Kasi pinarinig ko rin siya sa parents ko. Tapos nagustuhan siya ng parents ko. Good. Tapos, sa sobrang gusto nila, I mean, hindi, sinabi nila maganda. Pero, sinabi nila yung na yung plano mo. Okay, what next? Okay. Yeah, good job, son. For now. legit. Ganun yung Okay. Ano nga ba plano mo? Anong sagot mo? Sinabi nila na I have a lot of the only thing na hindi ko pa super duper napaplano, which is sobrang halaga niya. Yung marketing, yung advertising, pati yung sa social media stuff. For sure. Pero ang mahirap din kasi doon is yung business side, ako yung nag-handle. Actually, ako na nag-handle ng lahat. Yung music production, yung paghahanap ng artist para sa nagko-contact ako. Actually, kinontact ko si Joey, tas kinontact ko rin yung mga batchmates ko na artist, pati yung mga kumuha ng fine arts, ganyan. Tapos si daddy nagre-recommend din sa akin ng mga naging estudyante niya naman na artist din. Tapos ganon. Tapos sobrang stressful. Like, sign. Paano mo na handle to? Nung nagsa-start yung Midnight Crisis, paano mo na handle to? Like, bro, gaano katagal mo siyang inasikaso or gaano katagal ka nag-lock in para I think a month lang. Kasi January namin to na-start tail end ng January 31 nag-start yung as in talagang okay, we're doing this. Hindi lang siya discussion. Tapos nag-launch kami March around. So I think a month and a half. Parang gano'n. Yeah. Mostly ang nangyari dun is yung planning lang talaga. Kasi like, syempre commission yung lahat ng logo, gano'n. Actually, sobrang laking thing din pala. Si Ice yung gumawa ng idea ng diba? Yeah. Pero like, ang tagal, yung sketch nila, like, it took like a day or two kasi syempre like, yung time zones. So, mini-message ko siya, tulog siya, gano'n. Pero like, alam mo, like, parang yun lang, parang mostly waiting lang naman, on sa art. So, maybe yun yung projection ko sa iyo if like, kung may vibe ka na, tsaka may idea ka na kung anong itsura ng... Kailangan ko na may pagawa kasi... Yeah. Kasi usually, kung professional work, usually tatagal ng gano'n. Pero like, baka may magaling na like, I don't know. Ikaw bahala kasi like, kung anong strategy mo dyan. Pero like, ano lang naman sa'yo, ano ang plano mo? Like, album cover lang? Yes, album cover. Kasi kung gano'n lang, I feel like sobrang bilis lang yan. Mga 1 linggo lang, at least. Okay. I think. Okay. Kasi actually, yung mga nakakausap ko kasi, kahit yung mga nire-recommend ni Daddy, hindi sila digital artist. Traditional arts sila. Oh, wow. Interesting. Okay. Pwede. Pwede. Tapos, ayun. Baka may strategy naman doon, di ba? Yeah. I mean, so, ano nila yun? Kumbaga yun yung field nila. Tas, yun yung field. Interesting. Tapos, yun. Kumbaga, actually, yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon. So, super duper busy ng October. Actually, ng Burr months para sa akin. Burr months, yeah. Wala akong trabaho, pero sobrang busy ng Burr months ko.
Para akong si ano. That's great. At least like, nafe-feel mong productive ka. Yun yung parang at the end of the day, importante. Right? Parang hindi mo nafe-feel na sayang yung araw mo pag matutulog ka na. Yeah. Parang feel mo, lalo na ngayon, I feel like masaya ka pag matutulog ka na. Tapos na. Yeah. Yes! Nakatawa sa isa, So, yes. Yeah, Tapos parang, tapos. Actually, nakaka-dopamine hit siya para, okay, Yes. tapos na yung isa. Ayaw mo like, bang kaya ko simulan pala. na yung ano? Yeah, yung exactly, parang, right? Like, may push siya na like, okay, kaya naman pala eh. Parang ganun. Yeah. I mean, kahit... Hindi na siya konsepto lang eh. Even if it took a month, iba pa rin yung parang, yung fulfillment na parang, holy, nakatapos ako ng isa. Yeah. Tapos wait, parang... by tapos ba you mean as in, pwede mo na, releasable na siya. Hindi siya tapos na like final draft. As in, tapos na. Like, clean na lahat. I mean, lalagyan na lang ng art, tas lalagyan na lang ng yung art, yeah. Pero yung song itself, it's done. Yeah. Okay. Ready for release, man. Okay. Ganun siyang, okay. Yeah. Wow. And gusto ko lang kita i-push na konti. Satisfied ka na dyan. As in, wala nang further edits, wala ka nang ilalagay. As in, okay na siya sa'yo. Yes. Lock na siya. Actually, ito, sinabi, shoutout ulit, B. James, Patanyo uli siya. Sinabi ni B. James sa akin, wag masyadong perfectionist. Pero even my perfectionist self is satisfied with what I've oh my God, that's good. So, ibig sabihin so that's na good, right? Yeah. Kumbaga, nasatisfy niya yung both of your, wolves? There are two wolves inside you. Yung perfectionist, pati yung gustong maglabas ng ano. Yeah, parang nasatisfy you both. So like, that's a good sign na like, okay siya. Okay na siya. Yeah. Pati yung, okay, that's good. Kaya sobrang, happy for you. Nice. Yeah. Actually, I'm, masaya din ako dun sa, talaga. Masaya ako na nagawa ko siya. And masaya ako na mapapakinggan ko siya. Kasi tinry ko siya sa speakers. Tapos kahit sa speakers, kasi kapag yung dati kong mixes, dati kong songs, sumasabog siya sa speakers. Kasi ganun talaga kapag hindi na-regulate ng maayos yung levels ng isang kanta. Like, nagdi-distort siya, yung nagki-clip, nasisira. It could be a style, yung attention ni Joji, or yung medyo infamous yung song na attention. Kasi sa second, masabog, pero I get what you're saying, yeah. Meron siyang kanta na sabog eh. Yung attention? Yeah, yung sinabi ko. Inisip ko lang ulit na parang, kasi naririnig yung ko color, yung may colors version kasi na walang sabog na version eh. Sobrang solid yung cover niya ng colors. Ng attention nga sa colors. Yeah, so, yun. So, actually, enough of that. Okay, there we go. Before, I just want to congratulate you. Ulitin ko lang. Kasi that's a big milestone. Like, you need to emphasize, like, kailangan mong balikan yung episode first time ko lumabas sa Midnight Crisis. You've been talking about this since ganun kalayo. Since episode 6. It took that long, diba, for you to finish it. Gusto ko like i-zoom out a bit yung like progress mo. So like really like enjoy yourself. And I'm genuinely like palakpak. Thank you, man. Good for you. Like I happy really for you. Excited sa ano. Yeah. Yes. Actually, and papakinggan ko, please, pwede bang pakinggan after this? After our recording. Oh, okay. Komportable ka papakinggan ko. I'm sure, man. Okay, there we go. Let's go. So mga viewer, listener, maybe someday pa. Pero ako, sorry. Ha? Hintay muna sila konti. Sorry. Hintay muna. Pero like, yeah. Kasi gusto mo papakinggan, right? Like, parang excited ako sa like, ito yung, paano ba? Basta ito yung ikaw, kung sino ka ngayon, right? Kasi may mga songs ka years before. Pero I feel like this is different now kasi ito yung ginawa mo after college. Basically, like, ikaw na. Like, wala na siyang, you know, quote-unquote distraction. Like, ito na yung as an artist na, right? Yung actually, reflection of you as an artist na. The very reason kung bakit hindi ako kumuha ng trabaho. Ito na yun. Yeah. Ito yung ginugugol ng panahon, oras. But, so, yun. Happy for you. Here we go. Iyon. Actually, good update. Speaking of, dahil ilang beses na rin natin pinahapyawan si Joji, pag-usapan muna natin si Joji. Since recording, by the way, yung huli nating recording, Pixelated Kisses pala yung release, I think, hindi, right? 3 na. Tama ba? Hindi, yung huli nating usapan. Yeah, yung huling Yun lang yun. Yeah. Kaka-release lang noon, right? Pero ngayon, 3 na. 3 na, yeah. Pixelated Kisses. If it only gets better, pati Past Won't Leave My Bed. Which is... Bro, fuck that song. Okay. Alam ni Aldous yung fuck that song. Yeah, man. Nag-message sa Messenger. Yun lang yung commentary ko sa song na yun. Fuck that song. Gusto ko lang sabihin, Joji, alam kong hindi mo ito mapapanood.
Unless. Oh, shit. Pero, kahit panood mo But to, hindi mo naman maintindihan. Okay, Hindi mo naman maintindihan kasi Tagalog. Kasi Tagalog, yeah. Yung sound, kinover ko lahat ng kanta mo. Ah? Oh, yes! Yes! Kinover ko lahat on the day. Actually, yung Past Won't Leave My Bed, it took a day after. Kasi, nasa birthday ako ng busy ka nung araw na yun. Oo, ng pamangkin ko nung ngayon. Something. Pero basically, yun yung ginagawa mo so far. Every release niya, nandun ka sa buntot niya. Tapos, gusto ko lang sabihin na, Joji, lawakan mo naman ng konti yung pag-release. Kasi, yes, hindi ako prepared. Na medyo dikit-dikit eh. Oh, actually, ang kadalasan... Pero parang wala siyang bagong ngayon. Like, kasi feeling ko yung album na yung release niya ng buo. Tapos, ayun, actually... February pa. Okay, February. Feeling ko meron pang isa or dalawa siyang re-release. Maybe next month or something. Tapos siguro isa na lang. Dapat ganun. Dapat ganun. Ewan ko nga ba niya dinikit-dikit eh. I don't know kung accidental lang niyang... Sunod. Kumaga, yung nga. Ilang weeks apart lang halos. Kumaga, taas na isip. Actually, yung power move niya doon. Pagka-release niya ng If It Only Gets Better, kasabay na release nun yung teaser ng Past Won't Leave My Bed. Galing. May trailer, Ang galing. So, isa pa ulit. Another one. DJ Khaled would be proud. Pero so far, 3 out of 3 siya sa akin. Okay yung tatlo. Yeah. Hindi compared sa sa Smithereens, man. Bro, what was... Anyway. Medyo call out ko sa Smithereens. Medyo very unfinished experiment. Unfinished in a bad way. Yung Smithereens sa akin. So like, itong buo. Alam mo yun? Buo yung song. Kompleto. Tapos. Maganda. So, actually, happy, that tells a lot even. Kasi, If It Only Gets Better is only a minute. Yeah, a minute and 27 or something. Parang lang siya yata, pang interlude lang yun or something eh. Ayun. Yung Past Won't Leave My Bed, buong kanta. Yung Pixelated Kisses, feeling ko... Kung intro siya, nakita ko kasi yung album tracks. I think yun yung first song. Yung maybe mistaken, yun yung first song nung album. So like, parang opening to. Maybe yun yung idea niya doon. Kaya maikli lang din. Tapos ang yung vibe ng album ko. Boom. Naisip ko kasi doon sa Pixelated Kisses is, binalik niya na parang, ang impression kasi sa tao, or at least ito yung napag-usapan natin, na he's back. Like, not just he's back na buhay pa siya. He's back na, balik na siya sa roots niya. Kasi ganun yung madumi, pero sa kanya parang cranked it up to 11 yung dumi ng yung distortion ng Pixelated Kisses. Tapos yung dalawang magkasunod, ayun. Kumbaga, feeling ko yung mga bumenta sa mga past albums niya, kahit hindi yun yung parang It's No Ballads 1, It's No In Tongues. Kumbaga, hindi siya katulad ng ganon. Pero meron mga bangers, meron mga bumenta sa tao. Tapos ginagamit niya yon. Like, lahat ng mga natutunan niya sa mga following albums niya, nilagay niya dito. As well as yung dati niyang sound, I think. Parang ganun yung nagiging vibe sa akin. Kaya, dude, same. 3 out of 3 din sa akin. If It Only Gets Better, okay, that's good. Yeah, great. That's great to hear. So, tsaka yung music videos, tama yung parang vibe mo kasi yun yung gusto niya yata maging vibe. Lahat yung nag-evoke ng like old songs niya. Yung sa, Pixelated Cases, yung music video niya, yung parang doon sa Give Me Love. Yung parang sa Astronaut Pilot theme. Tapos If It Only Gets Better dun sa Yeah Right? Yung nasa club siya. Siya? Quote and quote? Si Joe G. Si G. Joe. Parang yun yung theme eh. Parang yun yung niya, diba? Parang, ewan ko, baka imposter syndrome or something. Tapos yung isa naman yung sa Glimpse of Us na music video. Which is parang, interesting. Like, inaano niya lahat ng past niyang work. Ini-implement niya here. Pero medyo remixed or parang different. Alternate take. So, medyo nagtitinfoil hat na ako dito. Pero, ang nagiging dating dun sa naging explanation mo is, alam mo yung ginawa ni Taylor Swift, kaya siya gumawa ng Taylor's version. Yung parang tinitake back niya yung ownership dun sa mga kanta. Oh, yeah. Parang ganun yung na-feel kong vibe. Na parang iba yung kanta na mga nire-release ni Joji. Pero parang yun yung way niya ng pag-take back ng mga kanta niya na kanya lang.
na ayaw niya nang i-share sa 88 Rising. Ewan ko nangyari ng drama talaga behind the scenes. Actually, yeah. As in, radio silence, man. Kumbaga kahit yung 88 wala man statement, walang ano, right? Yeah. Even sa 88 Rising din, wala din. Kaya kahit ako nagulat ako eh. Yeah. Tapos feeling ko natakot yung 88 Rising kasi ngayon pinupush nila si Rich Brian. Ooh, interesting. Nandun pa rin ba siya si Rich Brian sa... okay. Tapos pinupush nila kasi may bagong album si Rich Brian, right? Yun yung narinig ko. Hindi ako listener ni Rich Brian kasi medyo di ko anin music niya personally. Pero maybe try ko ulit. Kasi last ko siyang pinakinggan high school pa ako. So parang, ayoko tong sound na to. Pero maybe maganda yung sound niya pala ngayon. Ako nagustuhan ko lang yung first album niya. Yun lang. Amen ata yung second title. Hindi. Kasi ito yung third, right? Third to eh. Yung The Sailor ata yung yung second album niya. Ayun, parang gano'n. Ayun, kumbaga, Rich Brian, you do you. Sige. Yeah. Goods. Pero, Joji, like, aabangan ko yung... So far, so good. Yeah. So far, so good kay Joji. Sobrang solid. Dahil nasa music na tayo, right? Ito na yung topic. May mini review ni Joji so far. Yeah. Kasi yun yung main topic namin. Basically, music episode siya. So, sakto rin yung update mo. So, talaga on-theme lahat. Okay. There we go. On-theme lahat. So, ang episode paano lang? Episode ngayon is marami nag-release tama ka kanina. And kasama sa sabay na release is yung buong album release ng Four Spades called Andalusia. There we go. So, nag-release sila at the time of this recording, last week or 2 weeks na almost. I'm not sure. Pero like parang very recent lang, very fresh. So, we decided na like, very casual na napakinggan namin yung both yung like album and then hindi kami nag-listen party, kumbaga in our own hindi kami nag-listen party, parang si Aldous pa nga nagsabi sa akin, hey, release na, parang what? Kasi hindi ako offline ako this past months din eh, like parang di ako aware, so parang wait, release na lahat? So na-check ko nga, like okay, release na lahat. So doon ko pinakinggan, nag-share ko kay Aldous ng like first hour thoughts, you know, yung kapag ko pakinggan, yung fresh pa, pero hindi alam ni Aldous yung like since then kung anong naging tingin ko doon. Pero yun, ako naman yung mag-share ng parang fresh thoughts ko kasi parang kahapon ko lang ata siya napakinggan ng buo. Kahapon lang? Yeah. Okay. At the time of recording. Okay. At the time of recording, yeah. Pero yeah, basically yun. So, ano ba? Meron bang lore, meron bang background muna? Or something, kung bakit itong album na to is medyo big deal sa OPM? I think big deal siya maybe sa perspective ko. Actually, I think it actually is a big deal. Kasi, ito yung album na nagawa nila ng kompleto sila. Ng kompleto sila, tama ka, yeah. Kasi yung first album nila, clap ang first album nila, di ba? Hindi naman sila kompleto nun, 3 lang sila. Tapos, ngayong kompleto na sila ulit, hindi na sila 3 of Spades, 4 of Spades na ulit sila. Ito yung, technically, ito yung parang una talaga nilang album together. So, good stuff. Tapos, hindi ko ginugustong malaman yung mga parang backstory ng kasi hindi ako kasing fan ako pero hindi ako kasing fan ng magnitude ng pagka-fan ni Sign. Pero ang daming info sa social media and everything na parang statements nila Zild, ganyan, nila Unique. Kaya Andalusia yung yung title kasi yun daw yung apartment ni Zild. Tas dun nila tas nag-iisip sila. Dun sila either nag-conceptualize or rekindle daw yung friendship. And dun din sila gumawa ng songs. Like maybe lyrics or yung nag-brainstorm sila dun. So, dito na lang kayo name. Tas ayun, kumbaga yung mismong apartment yung ginawang pangalan ng apartment yung ginawang album title, yeah. Yan. Tapos si Zild, sinabi niya pa nun na sinabi niya doon na ayaw niyang maging solo artist. Kaya nga daw bass yung kinuha niya. Bass yung kinuha niya instrument. I didn't know that. Okay. Tapos ayun. That's nice. Tapos parang pinahapyawan. Hindi niya pinahapyawan. Parang wink-wink nudge siya dun sa mga nangyari sa kanila. Parang gano'n. Pero gano'n talaga yung nangyari. Tapos sinabi niya na parang okay lang na nangyari yon kasi
parang mas nakilala nila sarili nila, ganon. That's true, yeah. Tas ngayon, actually, I didn't think nagagawa sila ng ganitong uri ng album. Kasi, parang may sari-sarili silang tracks. May sari-sarili silang songs. May sari-sarili na sinusuportahan sila ng bandmates nila. So, meron si Blaster, meron siyang kanta na tunog niya. Tunog niya. Tapos meron din kay Zild, meron din kay si Unique, tunog niya. Unique. Mm-hmm. Tapos, Sign, nabanggit mo sa akin, merong part na kumanta si si Badge? Yeah, sa Rewind. Doon sa nasa babang hindi ko napansin. Pangalawa sa huling song, yeah. Ayan. Medyo big deal yung kasi like parang lang siya, di ba? Siya yung parang quiet one ng band, pero kumanta siya, or ganun. Wait, before. So, like, bigyan ko lang, hindi naman very like, condensed na lore na hindi research at all. So basically, like, since nag-start for Spades, lang sila, yung tunog nila very unique kasi at that time, 2016, 17 ba? Tama ba ako? Yes. Or baka mas earlier, mga 15, 16, 17. Basta yung range na yun. Actually, yes. Mga 16 around, more or less. Around, yeah. Super nagbuo Omega viral sila dahil sa song na Mundo. Yung Mundo is around 2018 nata. Kasi kinanta nila yun sa UP Fair. The only UP Fair that I attended. Ay, we? Yes. Okay, interesting. As a UP student, I only attended UP Fair once. Are you serious? Sheltered. Like, at least yearly, tinatry ko siya yearly talagang umattend. So, tapos, ang weird na, ikaw yung Omega discounted ka, pero hindi mo lang ginagamit. Bro, sayang yung discount. As in, sayang as in discount. Talagang, bro. Yes, mahal-mahal nung ticket sa labas, ha? Nagharap pa kami ng collection para pambili. Yeah. Papabili kami sa mga, kilala namin taga-UP na, pero bili mo mga 4 na ticket para sa amin. Anyway, so, yun, naging Omega viral yung Mundo. And, nag-break sila for some unknown reason. I think creative differences daw when it comes to like, tunog nila. I don't know kung ano nangyari or maybe financial keme ng parents. Hindi ba sa management? I don't know. Yun nga, ang problema, yung management, as far as I know, correct me, baka alam mo to, yung management kasi is yung family members nila, right? Ayaw ko kung kanina yung father, kay mother. Blaster, I think. Oh, okay. Hindi ako ganun ka-familiar kasi alam ko lang may father of someone. Actually, hindi rin ako well-versed. Hindi ko lang alam kung ano yung Pero if I remember correctly, it's Blaster's family. Kumbaga yun yung parang management. Sa management when it comes sa money or sa song nila? Ano bang... Parang manager siguro ng like nung band. Ano ba ginagawa ng manager? Yung direction ng band. Oo, parang ganon, I think. Interesting, yeah. Yun din narinig ko doon eh. Tapos, ayun, kinuha siya ng OC Records, Unique. Kumuha siya ng songs na very, let's say, experimental. Out there na song. Tapos nag-release yung Four of Spades ng first album nila, Clap, Clap, Clap. Tapos, and then nag-hiatus sila nung COVID. I think nung nag-COVID, right? Hiatus sila 2021. Did they like take shots at each other? Yun hindi ko sure. Pero maybe may nakita akong tweets before pero like it's been so long, hindi ko na matandaan. I don't know if like pero alam ko hindi maganda yung breakup. Or basically yung pag-alis ni Unique parang from both sides. Tinatry nila syempre maging chill pero may mga ako baka tweets or back and forth na hindi maganda yung breakup basically. So ayun, nag-release pa yung Four Spades pala ng kanta nung pandemic. Yung Multo ba yun or something, basta yung forget yung title, basta may something na may title sa Multo. Tapos yun nag-hiatus sila. Tapos ayun, hindi ako familiar sa like nila Blaster Zild, yung mga nila ganap, pero alam ko like after that naging solo artist si Zild for a while kasi may collab with sino ba yung kumanta ng Buwan. Juan Carlos? Si Juan Carlos, meron silang yung Ulan ba yung title or Too Big or something? O How? Yeah, I forgot. Basta parang ganun. May naging sila solo artist. And then, ayun, eventually, this year, nag shadow drop. Like, literal na, like, bigla lang release sa YouTube. Yeah. Na yung song na Aura. Oh, speaking of, and Sign. Oh, what? Medyo, ano meron? Fast track tayo dun sa part na yun. Alam ba, hindi ko pa rin gusto yung Aura. Hindi ko pa rin gusto yung Aura. Okay. Okay. Maybe ipin mo muna yan. Kasi mag-usap tayo about that. So, i-wrap up ko lang. So, basically, yung Aura, nirelease nila yun, and sa music video, yun yung announcement nila, yung song na yun, and yung music video as like, we're fucking back, baby.
Kasi apat na sila ulit. So, yun yung lore. Tapos eventually, nag-announce na sila ng concert. Ito na yung album na yun eh. So, we're here now. Like so, hard launch. Malit lang na Yeah, yun na yun. So, malit na lore lang. Pinakinggan ko yung song na yun. Pauwi ng work. Parang nakita ko siya sa like 5 minutes ago lang na video. Kasi nasa loob nasa Uber na parang meron silang bagong song, nice. Tapos tinap ko yun. Pinakinggan ko lang, hindi ako nakatingin sa screen. Yun yung parang cute lang na memory ko doon. Hindi ako nakatingin. So napapinggan ko lang, ang ganda ng song, ang ganda ng song. Tapos masik parang iba yung boses, parang maybe mixing or something. Manisip ko. Tapos pinanood ko yung music video, tinignan ko yung phone ko. Parang okay, tumatakbo sila. Tapos nakita ko yung face ni Unique. Pero parang nakatingin lang akong ganun. Tapos parang binaba ko ulit. Tapos parang, sandali lang, wait lang. Di ba? Parang nagdilimutan ko na, wait lang. Ba't siya wait. Tapos doon na nag-click. Wait. Balik na si Tapos yun na yung parang nag-research na, what the fuck? Tapos doon ka na nakita na So like parang ang funny lang sa akin na like, kasi like yung songs, alam mo like parang sa sobrang tagal na parang hindi mo na inisip. Or maybe ako. So kumbaga idea na nakita ko siya ulit. Parang, okay, wait, what? Nag-second guess ako ulit eh. Wala, parang fun memory lang kasi, ewan ko, naging ko doon. Naging, di ba naging vulnerable ako. Pero, you're back. Tapos nahihiya ako kasi syempre yung driver. Baka fuck. Ayokong magpakita ng emotion. Pero, I think nakita ko na tayo. Pero yeah, yung parang funny lang na nangyari. Aura. So like parang I guess meron ding personal meaning sa akin yung kaya mas nagustuhan ko siya. Yeah. Maybe kaya magde-debate tayo later on. Kung anong bakit, ba't mali opinion mo? Okay, anyway. Mainit agad, mainit. Pero yun yung basic quick lore. Kasi gusto ko at least may idea. Yung obviously sa mga di alam yung Four Spades. Basically, Mundo people, sila yung kumanta ng Mundo. Pati sa mga international na, ba't ko sila international. Ba't ko sila nakausap in like in Tagalog? To all our international like viewers and listeners out there, Four of Spades also has English songs, so English songs, you will not be left in the dark. Hindi, pero yung mga kahit yung mga English songs nila solid eh. Yeah, for sure, yeah. So basically yun. Nagbigay lang tayo ng quick lore. Pero here we go. Let's talk about it. Yeah. Ano tingin mo sa album? Ikaw muna tatanungin ko. Agad-agad. I didn't like the first part. The first half. Ooh, okay. Actually, it's not the first half. It's the first third. Tapos una ko nagustuhan yung Konsensya. Tapos gusto ko na lahat from that point forward except yung Aura. Okay. Okay. So, yun, okay. Sige, go. Titry kong i-hold back sarili ko for now. Just trying to observe. I'm a sponge right now. Okay. Ayun. Paano ba? Hindi nag-click sa akin yung mga unang tracks. Tapos yung naman, nag-gets ko yung parang appeal niya, pero hindi ko siya natripan. Like, hindi ko siya na-enjoy, pero nag-gets ko kung ba't siya may enjoy ng ibang tao. Yun. Yung Aura, same thing sa Pixelated Kisses, I think. Kasi yung Pixelated Kisses, it wouldn't have much impact kung hindi siya yung unang track na ni-release. Ayun. Kasi actually, so talaga, I will still stand by it na parang it's really, yung Pixelated Kisses, it's really distorted even considering yung standards ni Joji sa paggamit ng distortion. Pero dahil yun yung unang song na nirelease niya to announce that he's back, parang yun yung nagiging foundation ngayon ng mga tao na parang ito yung pinakaunang kanta nitong artist na to na napakinggan ko after a long time na wala siya or nawala sila. Parang ganun yung nakukuha kong vibe ng Aura. Or siguro masyado lang ako nagiging dito, masyado lang ako introspective. Masyadong chill yung Aura. Masyado siyang peaceful. For the first song. Or sa song mismo niya as in and of itself. Ano ba? Like, so tingin mo ba dapat
ibang song yung ginamit nila for their comeback song? Like basically, alin dito yung actually, ito, tingin mong bagay? nagigets ko rin kung bakit yung Aura yung unang nirelease. Kasi, ayun nga, sobrang nasty ng parang pag-alis ni Unique. Tapos lahat sila nagkaroon ng issue except kay Badge, I think. Si Blaster meron, si Zild meron din ata, if I'm not mistaken. Tapos si... I think may mga issues sila sa kanilang mga... Sa personal lives. Yeah. Tapos ayun. Tapos kumbaga, yung appeal ng Aura, not just to other people, pero in my mind, para sa sarili din nila is, it's them going back to simpler times na parang, alam mo yung older and wiser, tapos parang peaceful na yung buhay mo kasi ang dami mo ng natutunan. Parang ganun yung vibe ng Aura na parang, ayun nga. Tapos, with them being back together, parang, mas nasa-cement, mas na-establish yung parang, yung peace, kumbaga. Tapos siguro, kaya hindi talaga nag-a-appeal sa akin yung Aura kasi, sobrang hectic nga nitong mga nakaraang weeks ko. So parang medyo connected din siya na parang hindi ko ma-enjoy. Kasi actually, sinabi mo kanina 'di ba na parang it speaks to you, parang may hindi lang siya relatability, may immersion dun sa kung nasaan ka pati dun sa moment na pinakinggan mo. Tapos sa akin wala yun eh. Kumbaga walang-wala ako dun sa moment na yun. Na parang, okay, it will remind me to like, take a breather, ganyan. O kaya to be at peace, even amidst, like, a lot of things that trouble my mind. Pero, wala ako sa posisyon na pumirme. Kasi nga super busy. I get you. Yan yung problema sa music, right? Kasi hindi siya madaling i-recommend. Like, paano ba? Music as an art form, kailangan you have to be with the song para mag-gets mo yung song. That makes sense kasi like marami mga songs like top of my head di ko ma-remember, pero may mga songs na in the moment hindi siya ka nag-stick parang good song and then pinakinggan ko siya maybe months, maybe a year later na parang wow, ang ganda ng song, like bigla lang magkiklik yung lyrics or yung meaning ng song or yung tunog ng song magkiklik sa'yo. Actually, so I get what you're saying na like yung aura in the moment na pinakinggan mo siya hindi siya pumantay. Kasi may ibang song here na yung una ko siya pinakinggan, pumantay, may iba na, okay lang. Pero like eventually after like, after a few days, like, ang ganda pala ng song, ang ganda lyrics. Like parang so it takes a while para like click siya sa akin. Yeah. So I get what you're saying doon sa aspect na doon sa aura na like, tinry mo na siya a few times pero parang hindi pa rin pumapantay. Siguro, I'll take a listen to it kapag I'm in a relatively more hectic in a more peaceful for sure. Time in my life. Tas dun ko siya papakinggan. Kasi it's not a bad song. It's actually a good song. Kumbaga, it's just that I don't... Pero ba't di ba siya nagustuhan? Ayun, kasi hindi... It's a good song pero... Hindi siya connected sa akin. Okay. Ayun. Pati kasi... So kailangan ba yung song sa'yo kumonek? Para masabi mo siyang gusto mo. Even if hindi... Paano ba? Kasi may distinction kung ginawa. Maganda yung song, it's a good song para sa'yo. Pero di mo siya gusto. Right? Yun yung ano dun, right? Kasi may song na like, paano ba? Kahit hindi ka na-connect, parang nagagandahan ka na parang it sticks to you. Parang ganon. If anything, meron nga mga kanta na kahit hindi mo nararamdaman, mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman or yung feeling na kino-convey nung kanta. Nung artist or nung kanta. Yeah. Para dun sa which is, actually, it's lightning in a bottle inside of a lightning in a bottle yung ganong uri ng kanta. Feeling ko hindi siya sinasadya minsan ng mga tao na makagawa ng ganong uri ng kanta. Na parang it takes a lot of super by chance siya. Ang daming barriers doon na kailangan exacto in the moment kumagat sa tao. Pati diba? Hindi mo siya matatansya, hindi mo siya ma-measure na parang ito yung mismong chord progression or ito yung mismong style ng pagkanta na makakapag-convey in the best way nung kung ano yung nararamdaman. It's not like that. Tapos medyo restricted pa yung mga tao kasi meron silang
meron silang restrictions ng singing voice nila, ng pitch na kaya nilang abutin, ganyan. May mga certain frequencies, ganyan, pero hindi siya laging mahihit, pati not in the best way possible. Tapos ayun, para sa akin, hindi like ascendant tier yung yung aura na parang makakapagpasa siya ng peace sa ibang tao. Parang gano'n. Hindi siya makakapagpasa ng peace. Pero when you're already at peace, sobrang ko-compliment niya yung peace na nararamdaman mo. Or yung parang yung serenity, yon. Not necessarily peace, pero yung serenity ng kasi sobrang serene ng aura. Akala ko kasi sabi hindi mo siya nagustuhan, connected sa medyo hindi mo nagustuhan yung song or yung song. Kumbaga like naisip ko kanina kaya parang wait a minute. Sakala ko yung song para sa is parang hindi maganda yung instrumentation or something. So parang okay naman, okay. Mas tamer pala yung opinion. Akala ko mag-sort tayo. Sensationalize ko lang pala yung Sensationalize. Yeah. Yung sagot ko para mag-click, para ma-view tayo. Yeah. Ayun. Pero overall, aura aside, I guess, like anong the verdict mo so far? Do you think it's good? It's bad overall? You think it's mid? It's 24-hour version of you, right? Yeah. Like, a day ago mo siya pinakinggan, so hindi ko pa siya pinakinggan ulit. Yeah. So I think yung impression mo muna, I guess yung 24-hour impression. It's alright. Parang Gotcha. It's not necessarily mid, but it's not like super good. So it's alright. Which is a good jumping off point kasi yung akin naman, same time opinion. Yung the first hour. Kasi after inano mo sa akin yun a few days ago, after mo sa akin sinabi, hey, release na. Like, ginawa ko mo na lahat ng kailangan kong gawin kasi kauwi ko lang nun. Ligo, kain, and then okay. Let's listen. So, pinakinggan ko siya. And yung same time opinion. Na parang, I remember saying to you na like, it's good. Hindi siya mind-blowing. Hindi siya mind-blowing. Hindi siya nagbago ng buhay ko, ng feelings ko about may songs na, pero walang song na, walang ganun song. walang icky na song. Reviewers type, pero ganyan yung Imagine mo, tinatype tong sinasabi natin, tinatranscribe. Hindi siya, hindi siya very vibes-based yung natin. Good luck sa pag-type ng onomatopoeia ng mga Yeah. By sound yung natin, yung verdict, no? It's out of, Gawin ko kaya, what if, sign? Ganun yung music, what if ganun yung reviews, no? Gawin ko kaya ito kaya gawin kong clip, tas yung isa subtitle ko yung paano kaya gagawin subtitles yun? Rate this song, it's a out of diba? Parang ganun. Closer to than ayun, kumbaga yun ang music review. Actually, so yun yung like yun yung parang review mo sa first 24 hours. May nagbago ba nung like tumagal? Eventually change, mas nag-improve. Mas nagusto ko yung songs. Okay. Yeah. So nandito, ngayon, right now, while we're talking right now, nandun na ako sa It's Very Good. It's Okay. I give it 8 out of Yeah, pero yun, like joke, yun. Like siya. It's very good sa akin. May mga songs na like first time ko pinakinggan like, okay. And then nung pinakinggan ko ulit like parang, oh shit. This is awesome. Like yung Monster. Yung second track, I think. Super nagustuhan ko siya after. Yeah. Yun yung song na like, okay. Ganun yung opinion ko nung first time ko siya pinakinggan. Okay, Monster. Kasi siya, very unique sounding. Tunog ni Unique yan. Lalo na yung experimental album niya. Ganun yung parang type of music na ginagawa ni Unique So parang na-recognize ko agad na like, dito. Siya yung parang main guy here. Kasi siya din kumanta, I think. It took a while. Took a while to warm up dun sa song. Pero yun yung super nagustuhan ko. Na naman, nag-stick sa akin yun talaga. Yung na naman. Aura. Sorry, mataas si Aura. Maganda yung song. Siya yung pinakamahabang song sa lahat, diba? 5 minutes. I think yun yung song like pinakamahaba sa lahat. So yun yung pinaka-okay sa akin na song. Tangerine Boulevard, super umakyat din sa akin. Original nasa baba yun
I think sinabi ko sa'yo that time, cute. Cute. Yun yung opinion ko sa'yo. Yeah. Cute yung Tangerine Boulevard kasi parang ano lang siya, okay lang. Pero tumama yung song eh. Like after like actually second listen ko like, oh shit, ang ganda ng song. Ang ganda ng song. Kasi natabunan niya kasi syempre first time ko pinapakinggan ang lahat. So syempre like parang lahat fresh. So nung pinagawin ko Tangerine, like parang na-compare ko siya sa fresh version nung iba. Alam mo yun? So kumbaga parang hindi ko siya na-appreciate as its own song. Pero like nung naano ko siya like, oh shit, ang ganda ng song. So like mga nasa top yung Tangerine Boulevard. Ang weirdly, yung Rewind, maganda yung song. Pero habang tumatagal, nagiging okay lang siya sa akin. Oh, okay. Which is weird kasi meaningful yung song na yun kasi yun yung, ano ba, quote-unquote, first time na kumanta si Badge. As far as I know, first time. Pero, I don't know, tanggalin mo yung context na yun, parang it's an okay song lang. It's an okay song lang. Kasi medyo repetitive lang sa I guess for the runtime ng song. Parang masyado siyang mahaba for what it is, if that makes sense. And yung last song na ni Suliranin, napunta siya sa good. From? Medyo nagpa-fluctuate siya from good to good. Wait, so bumaba? Bumaba ng onte, right? Okay, I don't know, like parang okay. It's good. Parang gano'n. Good with nodding. It's good. Parang, yeah, mas madaling mas madaling malagyan na subtitles. Kasi dahil it's good. It's good. Ngayon parang, it's good. Yun lang. Pero yun parang, ano ko ngayon. Kawawa din pala yung mga listeners natin. Okay pa kasi, parang Minecraft no villager, no? I rate it, out of bro. Professional podcasters everyone. Oh man. Okay. Actually, pero ikaw, anong tingin? So yun yung parang ano ko lang, very informal, off the cuff na like vibe-based reviews sa like yung songs na nag-stick out. Kasi titignan ko yung tracklist ngayon eh. Yun yung nagano sa akin, nag-click. Actually, sa akin, first of all, sa lahat ng nirelease nila before yung mismong album, yung Suliranin yung super duper nag-stick sa akin. Oh, okay. Siguro yun din yung the very reason kung bakit hindi nag-connect sa akin yung aura, yun yung dahilan kung bakit nag-connect sa akin yung Suliranin. Kasi ang catch, ay ang refrain ng Suliranin is, lahat ng suliranin ay lilipas din. Lilipas din. And super like... I guess tumama sa... I get you. Super haha. Super... Nagiging villagers na super villagers sound yung ano sa'yo, yung impact. Yeah. Kumbaga, ayun, pero nung release yung album, nung nirelease yung album, dun ko na-appreciate yung Konsensya. Kasi nirelease na yung Konsensya before, di ba? Konsensya, Suliranin ba? Na naman? Tsaka Aura. I think apat yung songs, right? Before i-release. So, before yung ang nag-stick sa akin, Konsensya. Tapos ano yung isa? Mga, ano yung yung track after yung track after ng Konsensya. Yung track after ng Konsensya, yung track after nun. Aura? Or yung nasa gitna? Yung pagkakamali? Yun. Nag-stick din sa akin yun. Nagustuhan ko something, niya. Yeah. Tapos, I think, siguro, yun yung parang top tier para sa akin. Yun yung, yun yung ganun para sa akin. Yeah. Yung tatlong yun. Yung sa pagkakamali. Yung, Konsensya, pati Suliranin. Yun talaga yung top tier para sa akin. Yes, ko talaga top 3 ko. Tangerine, Aura, tsaka ano isa? Ay, Monster, maybe? Super na gusto ko yung Monster, man. Actually, na-excite ako. Parang gusto kong pakinggan ulit kasi like, super open naman ako mag-ano. Kasi, actually, isang... Konsensya 4. Nasa buntot yung Konsensya. Or na naman, alin doon sa dalawa. Pero yeah.
Monster's so good sa akin. Like, super na gusto ko yung Monster. Abang tumagal siya, mas na-appreciate ko siya. Okay. Actually, maganda yung sound. Yun yung, akala ko nga, yun yung magugusto mong sound kasi yun yung sound nila eh. Very reminiscent sa sound nila dun sa Hey Barbara at saka sa disco. Na-excite akong pakinggan ulit. kasi kung yun yung... Maybe with that in mind, right? Kung yun yung naging I don't know. Like, naging kasi yun yung impression. pinaka-vibe mo na songs nila, ginawa nila, diba? So, okay. Ewan ko, parang yun yung, maybe, pero ako yun yung parang ano sa akin. Feeling ko, underrated yung Monster. So, ayun, ano ba? Yung parang mid-3 para sa akin, after nung top 3, yung 4, 5, 6. Mid-3. Actually, ito yung nakaka-ano doon, like, mid sila kasi naalala ko sila na yun yung kanta. Uy, nagustuhan ko yung kantang to. Ano yung title nito? Ganon. Pero hindi siya super nag-stick. Yung Tangerine Boulevard, Rewind. Nakalimutan ko na isa. Yung Karma. Yun. Karma's okay lang sa akin. Yung tatlo na yun. Actually, gusto ko tuloy pakinggan ulit. Kasi, gusto ko, para may refresher, right? At saka like, parang bago rin niya. Pero again, yung nga, na-emphasize mo naman ito yung first 24 hours mo. Yeah. So, pero sa lahat, feeling ko sa lahat ng mga kanta talaga na parang recently, ang madalas kong naka-repeat, ang on-repeat sa akin ngayon is yung Konsensya. Pero nung nirelease yung Suliranin, like, bro, papunta pa lang yung Konsensya sa level ng kung gaano karaming beses ko nang pinakinggan yung Suliranin. Pero, hindi ko alam kung aabot siya doon. Kasi baka pakinggan ko pa rin yung Suliranin ng paulit-ulit. Kaya ganon. So siguro, ang top 3 sa akin is Suliranin, tapos Konsensya, tapos yung yung isa. Yung weird yung title. Hindi siya weird, pero bago yung title. Ay, hindi usual. Unusual yung title. Ayun. Yeah, maganda, super ganda ng lyrics ng Konsensya sa akin. Super gusto ko yung lyrics niya. So, feeling ko alam ko kung bakit tayo nagagandahan sa... Magkaiba ng meaning, right? Yun yung weird kasi like parang nagusto ko yung lyrics niya emotionally, personally, tumama siya kalahati. Maybe sa'yo mas buo, ewan ko. Pero sa akin kalahati. May mga lyrics na hindi ako makarelate. May lyrics na, okay, tama to, ito hindi, tama to, hindi. Parang ganun. So kaya ako siya nagustuhan. I guess, personal, paano ba? Ano ba? May gusto ko i-discuss kasi parang may sinabi ka about dun sa, when it comes to lyrics. May nababasa kasi, medyo labas sa song itself, sa album, medyo meta na like, tingin na ng ibang tao. May nakikita kasi sa Twitter, nakikita ko yung mga opinion ng tao ngayon na like, maybe kasi like parang yun yung nagiging conversation kasi malapit na yung concert at just nirelease yung album. May mga nakikita ko na like hindi, paano ba? Yung opinion nila yung Force Face medyo try hard daw. Try hard na? Try hard or like parang daw, yung songs daw nila are daw, paano ba? Mid, basically. Which is weird sa akin makita kasi hindi ako maka-fanbase person. So kapag may gusto akong kahit ano man, hindi ako nakiki-involve sa like conversation. That makes sense. Very passive lang akong observant na ini-enjoy ko lang siya kung ano siya. Tapos nakikita ko yung opinion ng iba. Pero hindi ako sabi na, no, mali, tama kayo. Hindi ako ganun eh. Online, like maybe sa Twitter. Pero ang dami ko nakikita na post sa Twitter na like, na ganun yung opinion. And I feel like, medyo ngayon lang ako first time susundot. Nakakainis kasi may mga opinion na like, hindi yung song yung tinitingnan nila yung artist eh. Yung, let's say, pagkakamali ng artist in the past. Shout out ni Nicole. Ito yung pinag-usapan natin tungkol sa... Actually, I forgot. Yung sa artist and artist, yung right? Yung kila Michael Jackson, pati kila Lainey. Medyo mainit na yun. Mainit na yun na conversation. Pero, yun nakakainis lang kasi like, alam mo yun, yun yung nagiging, kasi ang dami thousands of likes eh. Hindi lang naman siya, So maraming agree dun sa opinion na yun. Sa opinion, yun na like, I don't know, like, hindi ko lang siya gusto, I guess, kasi like, what if like, wala yung ganong opinion ng artist doon, or hindi,
ako parang hindi nakukuha art for what it is. And nakukuha siya for yung... Yeah, man. Kumbaga, ayun pa rin talaga yung stand ko doon. Nakalimutan ko kung anong episode number. Pero yung kasama si Nicole, yung kami tatlo. Ang stance ko doon is, nagtrabaho yung 4. Pero kung what do you have like against kay, sabihin na natin, medyo fresh pa sa utak ng mga tao ang ginawa ni Blaster si Longga. Salonga? Basta yon, magkalapit kasi yung last name nila. Yeah. Ayun. Iniisip ko tuloy kung tama yun. Hindi, pero yun. Kung ano man yung last name ni Blaster. Pero fresh pa yung damn, Emma. Yun. Fresh pa yun sa mga tao. Tapos, if meron kayong problema like kay Blaster, pati kay Zild. Alam ko nagkaroon talaga ng issue si Zild pati dun sa jowa niya kay Shane. I think silang dalawa eh. To be honest, sasabihin ko to, medyo may face blind. So, minsan magkamukha sila sa mata ko. Ang unique na mukha is unique. Tsaka si Badge. Pero, minsan nalilitosan nilang dalawa eh. Like, it's dati actually, pa yun. Kung takpan mo yung mata nila pareho. Bro. Maybe ako lang, right? Pero like, I don't know, like, even sa parokya din eh. Like, hindi ako face blind. Basically, kasi as a person talaga, like, pag gusto ko yung sound or music, like, alam ko lang yung peripheral or yung parang surface level na, ito si Chito to, right? si Ellie Buendia to, siya Pero that's it. Like, ayun lang. Pero other than that, like, kayo kumanta, kayo yung gumawa, ito yung banda nyo, maganda. Like singular unit. Pero that's it. Ito sila. Yeah. Kilala ko sila sa mukha, pero hindi ko kilala. Out lang na ulo. You know? Yeah. Pero yun, like, parang yung kay Zil, kasi like, I think, I don't know if rumor siya or not, yung kay may relationship siya kay Beanie something. I don't know if like, you know, sa Beanie member, hindi ko na alam kung ano yun. But yeah, parang yun kina-call out na like, stay away from her. Yung mga ganung memes. Na parang, so nababahid na, you know, dapat hindi daw. May nakita nga ako po na dapat hindi daw i-celebrate yung comeback nila eh. Yeah. Or something. I stumbled I think nag-trending yun or something. Like parang naano lang ako na, I don't know, like, yung naging topic natin, ang daming topics na magbi-bleed ngayon. Kasi like yung topic na basically is about sa relationship decisions sa ginawa nila, which is yung cheating na. I feel like for most Filipinos, maybe most people in general, mas ano talaga yun. Yeah. Mas parang punishable almost by death. Hindi naman ganun kaano. Pero like, very big deal sa tao kapag ginawa mo yun. If they were given the chance, bro, they would. Kumbaga. I mean, well, hindi ko, I don't know, maybe for some people, mas malakas ang conviction nila. For sure. Pero like, parang opinion when it comes sa ganung, ano na, kapag like, ginawa to ng tao, irredeemable na siya when it comes to relationship. Or irredeemable in a sense like parang hindi na pa pagkakatiwalaan, parang ganun. So, why mo siya bibigyan ng chance para ganun. Pero yung nakikita ko opinion kasi usually dyan eh. Na nag-bleed dun sa song. Kaso ang problema naman nun, okay. Sabihin natin na may problema kay may problema sila kay Blaster pati kay Zild. Paano si Badge pati paano si Unique? Like equally convicted ba sila dahil kaibigan nila at kabanda nila yung I think yun right? Like may mga ganung opinion ako nakikita. Pati may mga ganung perspectives. Paano yung mga producers? So like, yung mga producers dapat hindi sila nagtatrabaho sa kahit trabaho nila yon. Hindi sila dapat. Yeah, it's just parang meron kang interesting na like perspective there kasi like ano yung line ng tao para i-condemn yung person na yun. Like parang yan na parang hindi na makapagtrabaho sa kanya or hindi na siya quote-unquote respetuhin. Which is, again, yung respect is a different conversation kasi para sa hindi naman siya need. Pero yung, I guess for some, it makes sense kasi hindi nila ma-enjoy. May iba kasing tao na like, kapag yun na yung bahid sa artist, like, mahirap na makita yung artist as the artist lang, you know? Like, kasi, or yung art. Ang hirap na ihiwalay nung art dun sa artist. Yung art, dun sa artist, yun yung what I meant. Actually. So, I guess, I get it din, pero I guess syempre, call out sa Twitter. You know, yun ang meta sa Twitter. I guess naano nila ako doon sa perspective doon na but natin welcome back to mga taong to na blah blah. Yun nakita ko po sa parang kasi maganda yung music nila, I guess. I don't know. I guess may mga kasi yun yung line ng tao din, I guess. Pero kasi ang line sa akin, I guess pag may pinatay ka or
something, pag involved na yung murder or maybe doon ako like, alright, hindi ko siya papakinggan. Kumbaga, para sa akin, just to set the records, just to set the record clear, straight, or basta, for the record, hindi ko naiintindihan kung bakit ganon yung naisip ng mga tao. I guess kasi yung songs very kasi yung theme nila is yung paano ba? Nag-isip ako. Kung paano ito i-anuhin. Kasi naiintindihan ko naman, na-anoy lang ako personally. You know what I mean? Like parang nakaka-anoy lang siya babasa. Okay. Sign, kasi they make good songs pero like, understand. Yung side nila. Kasi hindi ko talaga nagigets. Like, it's... Ayun nga, like parang... Paano ba? Kasi for them kasi connected yung art sa artist. Right? And if yung artist may ginawang kabalastugan sa buhay nila, and especially music tong ginagawa nila, right? So may mga songs sila about na related sa relationships. So parang hindi nila ma-enjoy yung message yun kasi alam nila yung buhay ng artist. Ganito naman yung ginagawa mo. Ba't mo kinakatato about this sa ganito, ganun? Na magmamahal ka ng tunay at totoo pero like hindi naman pala. Kasi ganito ginawa mo. Ginawa kang ganito sa partner mo before. Ganun. So parang hindi ko na-enjoy. Parang yun yung perspective, right? So I get it in a way kasi hindi na pure yung song. Meron akong hot take. Oh my God. That makes sense. Okay. I'm trying to steal man yung perspective kasi I get it I get it. It's just annoying lang babasa. Buckle up, everybody. Yan, nag-buckle up ako. Mid helmet para sa and visor. Kuya, nasira. Ay, sorry. Hinawakan ko na lang. Yan ang, sana lahat tayo, okay, nasa patriarchy tayo, pero sana meron din sa patriarchy version yan. Kasi hindi namin kaming guys, hindi namin mapupull off yan. Yung ano na yan. Sayang. Kainis. Sana meron din kami ganun. Anyway, go on. Ayun. Para sa akin, oh man, ito na naman ako. Yung cancel culture, pati yung woke culture, bro, it's making everybody butthurt as hell. Hindi ko na siya kaya. Like, okay. Cancel culture and woke, okay? Maybe we're treading into dangerous territory, pero sige. Let's keep going. Just to be clear, sinabi ko na to a few episodes ago and I will not stop saying this again. Cheating, bad. Pero... What a nice sentence. Cheating, bad. Pero... Looks up. Pero... Hindi. Pero, ang thing naman kasi dun is, irredeemable ba yun? Like... For some, yeah. Okay, for some. I get why, right? I get why. Pero, at the same time, bakit merong platform yung mga tao na yon na i-judge yung taong nakagawa ng mali? Sabihin natin, merong mga tao na walang konsensya na gusto I'll do it again. If, alam mo yun, yung mga ganong uri ng tao na parang meron silang maling ginawa. Shout out, Skastakli. Nagkabalikan na kayo ni, nagkabalikan sila? Ni Zainab, yes. Tapos, nagloko si Idol. Kahit may anak na sila. Oh, shit. Oh, yeah, ayun. yeah. Okay. So, that's the thing. Sayang, ang ganda ng Zebiano na kanta. Pero yun, kumbaga, kapag paulit-ulit mong ginawa, tapos parang nakakainis pa na kapag i-repair mo yung image mo pero ginagawa mo pa rin, yun yung parang mahirap ka talagang pagkatiwalaan kapag ganun. Pero ang thing kasi ngayon, kaya ako nasabing butthurt na yung mga tao dahil sa cancel culture pati sa woke culture. Kasi isang beses mo lang magawa, parang dala mo na lahat ng kasalanan ng mga nag-cheat sa buong mundo for all time. Alam mo yun, na parang kahit isang beses mo lang siya nagawa, irredeemable ka na din. Kasi kasama ka na dun sa clump ng mga tao na yun. Kaya ayoko talaga yung parang sinasabi nila na once a cheater, always a cheater. Paano kung hindi na mag-cheat yung tao? Pero ang perception pa rin sa kanya is cheater siya. Alam mo yun? Kumbaga, I mean, kasi they're public figures, right? So like, yun natin to sa isang, sa isang... I mean, I guess I get what you're saying, right? Like, maybe when it comes to woke, quote unquote woke, or ano sabi mo?
sa woke culture tsaka sa like may isa ka pang culture sinabi, cancel culture. I guess again yung parang medyo hindi ako agree doon, pero like parang I get what you're saying in a sense of like kapag on a personal level, kapag let's say may kaibigan ka na lang ganon na hindi public figure na nag-cheat, I don't know, medyo magbabago tingin mo sa person na yun, right? I don't know if like na-experience mo yun before. May mga kaibigan kakausap ka klase na parang ito yung ginawa nila sa partner nila and yung opinion mo magbabago based sa kung paano nila ginajudge yung sarili nila. Like, let's say, may ibang tao na like, hindi remorseful. Sabi mo nga, parang, okay lang. Wala, ganun talaga. Pag ganun lang, pag nonchalant, parang, medyo nakaka-turn off yun. Medyo hindi magandang, ano yun, right? Pero paano yung iba naman na like, kasi, again, ang pag-usapan natin, may spectrum kasi hindi lang siya, tama ka in a way. Kukunin ko yung, yung pangit mong, na soundbite. Cheating bad, but like, it's a spectrum kasi, right? Like, may ibang cheating na like, I don't know, kasi like, mali, okay. Abusive yung partner mo or something. Or pangit yung partner mo, tinatato kang pangit, right? Tapos, may quote-unquote nice guy, TM, trademark. So like, parang alam mo yun, like parang in a way, nakikita ng ibang tao na, you know what, medyo understandable it's na magugustuhan not justifiable, but it's understandable. Parang, ganon. Yeah, yung mga ganon, right? Like, hindi lang siya cheating bad na agad. More so like... Kasi parang yun kasi yung nangyayari. Like, parang sa murder, sa killing, right? Like, meron nga manslaughter, may degrees tapos, of murder. Tapos, pwede kang maabsuelto kapag self-defense. Murder or killing. Killing pala, hindi pala murder. Killing. Pwede kang maabsuelto kapag kapag self-defense. Parang alam mo yun, merong nuances yun eh. Yeah, may mga ganon. So, same lang din dito sa, like, let's say, sin of cheating, basically. Yun yung, dun ako medyo agree sa'yo. Pero I guess, sa hindi ako agree sa'yo sa cancel/woke culture, paano ba? I guess, tama din eh. Ito yung weird eh. Kasi naanoy ako sa discussion about it. Pero gets ko kung bakit siya nangyayari. Kasi ang annoying naman talaga na, like, may mga public figure na like inaabuso yung kapangyarihan nila, inaabuso yung platform nila, parang ganoon. Hindi na inaabuso, it's like paano ba, maybe nasa perspective kasi ako na yung mga public figures meron silang dapat i-uphold na image na should promote, let's say, goodness, or at least like, you know, in general, hindi naman siya goodness na mabait ako santo, hindi ganoon, pero basically yung moral, paano ba? Di ko siya maano eh. Kasi ang annoying kasi sa other side naman of it, yung maybe dito sa US, ang daming streamers, ang daming influencers na sobrang mali, baho, sama, ang baho nung pinapakita nila na lifestyle and behavior. You know, na like parang ang annoying na... Ha? Wala. Sige, tuloy mo lang. Wala. Ano yun? Narinig ako. What's that? What was that? Must have been the wind. Must have been the wind. Pero anyway, yeah. It's just something na like, ano lang sa akin na, yun yung impression ko kasi pag public figure ka, that may uphold ka certain like image of a person na people should look up to, you know, na behavior or na ano. So parang, kapag may taong gumagawa ng masama, ng kasalanan, gets ko kung bakit parang natatarnish na pati yung art na ginagawa nila. Ikaw, what are you thinking? Yun yung akin. So I get why kino-call out siya. Ang annoying lang nung conversation around it na parang walang nuance. Yeah. Maybe yun lang parang doon ako annoyed. Okay, na parang bad agad. Or good agad. No. May nasa gitna. Actually, yeah. Same ako doon na parang same. Ayun nga, parang hindi siya, it's not nuanced enough. Kasi parang nagiging clear black and white siya kagad nang hindi nagigets yung context. Which for some, ganun talaga. Which is wala tayo magagawa, right? Tapos, pero doon ka annoyed. Yung ano naman, yung tungkol naman doon sa parang, yung sa pagiging like black and white niya na hindi nagigets yung parang nuances doon. Hindi mo naman aalamin yung nuance para i-absuelto yung tao doon sa ginawa niyang mali. Cheating is still bad. Kumbaga mali pa rin yung ginawa ni Blaster, mali pa rin yung naging, kung ano man yung naging issue ni Zild. Mali yung ginawa nila. Pero hindi at least mali na yung ginawa nila, hindi mo na iintindihin yung circumstance. Kahit hindi mo intindihin yung tao. Kasi nagigets ko na maraming tao na kapag merong ginawang masama isang tao, ayaw na nila intindihin yung tao. Just understand the circumstance. Tapos, hindi naman magiging tama bigla na parang, ay, okay lang na ginawa niyan. It's not, most of the time, hindi naman magbabago yung ano mo. Pero, at least na educated enough ka dun sa information around it para hindi mo lang siya sasabihin na
bad, good. Kumbaga, ginagawa mo siya parang nag-aano ka lang. Parang, kasi yun yung thing kasi na parang... kasi ako like parang on the other end naman din. Ako, hindi naman ako educated din doon sa... Hindi ko nga alam kung ano sining person na na-cheatan or nag-cheat or something. Kasi nga nalilito pala ako si Blaster Ball Silver. They both did it or something. Like, I'm just gonna be honest, right? It's just something na like... Kasi sa akin, above killing, I guess, hindi sa akin line yung sa Sun na yun na nag-cheat yung person na to. Nasa back siya of personal life na I don't care much about sa artist. Na parang sa singers ka na okay, may nag-cheat ka, I guess. Nag-divorce ka na asawa niyo. May na-addicted ka sa drugs kaya nawala ka for a few years tapos may bago kang album. Okay. Yun lang. Like parang hanggang dun lang yung opinion ko sa'yo. Doon sa artist na yun. Na parang personal shit mo yan. Pero may ginawa kang magandang song, so that's good. Doon lang ako may pake yung art na yung output nila, right? Yeah. The way to get there, kung sino ka para gawin yun, medyo wala akong pake. So maybe rare yung ganito. Yeah. Maybe for most people, mahirap siyang i-separate. Yeah. I guess conversation kay J.K. Rowling, right? Yung conversation about that. Na every character is mas kailangan ng more nuance than nuance yung conversation man. Right? Kasi how can you support one part of the community and then alienate the other part of the community? I just don't understand. Hindi ko naiintindihan kung ano yung how J.K. Rowling's mind works. Pero ayun, parang ganun, Pero actually, yun yung example na naisip ko. Good example. Kasi this is not about cheating. This is about prejudice mga uri ng tao. I do not like... hindi ako katulad ni J.K. Rowling, first of all. Even though... Wait lang, bakit mo piniphrase yung opinion mo? Even though I'm straight, as long as hindi gumagawa ng masama, kumbaga tinitingnan ko yung other members and other communities as tao pa rin. Respeto bilang tao and perspective bilang tao. We're still equal. Yun yung tingin ko. Hindi ka tulad ni J.K. Rowling. Ayun. Okay. Pero, kumbaga, so yun. Wala akong prejudice, basically. Pero kahit may prejudice to si J.K. Rowling, I still appreciate Harry Potter. Kumbaga, super separated sa akin ng Harry Potter pati yung Actually, yun yung parang cognitive dissonance ng mga nasa cancel culture pati woke culture na super Potterhead sila. Super gustong-gusto nila yung Harry Potter franchise. Pero ang gumawa si J.K. Rowling. So parang, gusto nilang i-separate. Like, yun yung active, like, decision nila or active, like, gusto nilang mangyari na parang, sinulat mo lang Harry Potter, pero parang yung Harry Potter is sa fans na yan. Kumbaga kami ng Potterheads, yung parang may-ari or kami na yung parang, sariling entity na siya for us. Separate from you. Author. Separate from you. That's actually, that's the thing. Yun yung kailangan mangyari. Na parang, does it have to be like, do you have to really love the art for you to be able to separate the art from the artist? If you love the art, just love the art. You don't have to love the artist. Kumbaga, ewan ko, siguro sobrang simpleng sabihin nun, pero siguro sobrang profound dun sa mga tao na hindi nila ma-separate. Pero para sa akin kasi, ibang entity yung art eh. If anything, para sa akin, every artwork is a living, breathing entity para sa akin. Kumbaga, it can have a life of its own kasi magkakaroon siya ng sarili niyang friends for me. Magkakaroon ng sariling people. Sabihin natin, yung rap music, ganyan. Merong sariling clique yun. Sabihin natin, si Clairo, si Claire Cottrell, sobrang solid na indie artist. Pero, super love niya hip-hop, super love niya rap, na ang dami niyang feature sa mga rapper, pati sa mga Clairo, nag-feature sa mga rap songs, pati sa mga Tapos, separate yung magiging clique, yung group, nung magiging friends nung kantang nagawa niya, kahit siya yung artist. Tapos parang yun yung naisip ko na. So, it's, if you really think about it, and if you really, I think, try, madali mong masa-separate yung art sa artist.
Kaso, feeling ko, nagiging conscious decision din kasi ng mga tao sa cancel culture, pati sa woke culture, na hindi ihiwalay, na pagsamahin. Na your art is the same as you as the artist. Parang gano'n. Yeah. I guess to be specific, dun kay J.K. Rowling, I guess, nagigets ko yung perspective why mahirap siya separate. Right? Kasi like parang, paano ba? Let's say parang, yung pag-support mo sa Harry Potter, let's say nanood ka ng Broadway, yung Cursed Child, or pupunta ka sa Universal Studios. Or panoorin mo uli yung ano. Para dun sa like, ano nila. Or panoorin ulit, like, buy merch or anything, support. Ano kasi yun, parang it's an echo of you supporting her financially pa rin. Even if you don't support her, like ang perspective kasi dun sa kabila, or dun sa perspective na is like yung financial support mo helps her cause, and yung cause niya does harm dun sa community, sa LGBT community, diba? So it's like parang nagigets ko yung perspective din kung bakit it's either or. Kumbaga, either you support her or not. So kasama dun is yung work niya. Kasi yun yung main fuel nung movement ni J.K. Rowling. Let's call it a movement. Kasi very active. Nakikita ko yung posts sa Twitter from time to time. Para sa personally, not okay, good. Ito pahapyawan lang din natin to. Okay, nagigets ko. I get your point. Na ayun nga, oo nga, susuportahan nga. Tapos, a big part of that will go to the artist. Kumbaga, kahit supportahan mo yung art, masusuportahan mo yung artist by proxy. Or actually, hindi siya by proxy. Literally, susuportahan mo yung artist. Pero, okay, ito papyawan lang natin. I wouldn't want this to be like a lengthy conversation kasi we're treading like yung parang mind state na ng mga tao. So, bakit nila ini-endorse sa ibang tao na hindi dapat supportan si J.K. Rowling, hindi dapat i-celebrate yung pag-ano ng Four of Spades, hindi dapat i-celebrate yung comeback nila, yung form nila uli ng 4-unit band. Yeah. Bakit siya sinishare? I mean, ito parang opinion gusto ko lang malaman yung parang side mo on this kasi ako kumbaga yun lang meron ako yung question na yun. Bakit siya sinishare ng mga tao na dapat hindi mo rin to gawin? Kung yun yung like disposition mo, why do you have to make it so na kailangan mag-ingay ka rin sa social media for them to not to not patronize ba yung tama basta yon na i-decrease yung patronage dun sa na yon, dun sa artist na yon or sa writer na yon or whatever, dun sa creator na yon. Bakit nila sinasabi sa ibang tao? Bakit nila pinoproliferate? Tama ba yung ginamit kong term? Pero bakit nila kinakalat? Bakit nila kinakalat yung na yon, yung parang basically movement din nila na parang advocacy din nila. Yung opinion nila. Bakit nila ang weird. Bakit nila bino-voice out yung opinion nila? Dapat timing lang sila eh. Dapat pero parang yun yung nakukuha ko. Like, I guess kasi yun, opinion nila kasi yun eh. I guess ganun naka-basic, right? Like, oh man, so it's a basic case of entitled na kasi yung mga tao kasi sobrang layo ng reach ng social media kaya pwede na sila magsalita anytime they want about everything they want to say. Oh my God. I guess it's more of a case of like what's happening in 2025, in the 21st century. Maybe sa akin personally, hindi siya sa entitlement, more sa access lang, ease of access ng voices, ng opinions. Na, you could say bad or good things, equally, nasa spectrum din yun. Pero pag may isang tweet na sinasabing good for spades, may isang tweet na pangit for spades. Parang may bullet point na ano yung reason ko. Maganda kasi blah blah blah, pangit kasi blah blah blah. I guess yun lang yun. Both sides. Doon sa for spades. J.K. Rowling, ibang topic niya. Ako, ang masasabi ko lang din kasi. Pero focus tayo sa for spades muna. Ang masasabi ko lang kasi na parang gano'n lang. I guess kaya nasasabi yun. Yung mga taong nagsasabi na wag i-celebrate yung parang pag-comeback ng Four of Spades. Mm-hmm. Tapos yung pag-voice out kasi nila ng leave them behind. Parang yun yung word na basa or something. Yung pag-voice out kasi nila ng opinions nila, parang, alam mo yun, parang white knight situation, alam mo yun, na parang, ako yung nakakaalam nito, tapos kailangan ganito yung gawin yung kailangan. Yeah, which is annoying, right? Yung the messaging, yung package ng message is annoying.
Kaya nga na-bring up ko siya in the first place kasi nakikita ko recently na like tweets or posts about it. Yeah, and nag-invite ako ng critique for sure sa like sa song nila or something. Pero wala ako usually nakikita ng ganun. Usually, super ganda, naiyak ako or ba natin inaano yung song na yan or kino-compare yung band ng Four Spades. Kasi may nakita akong tweet ni Ellie na yung Four Spades ba? Sila ba yung modern Eraserheads? Sabi ni sa Twitter ni Ellie Buendia. Tapos may nag-retweet sila ang Lainey ng parang yata yun. Four Spades si Lainey. Yung parang natawa lang ako. Anyway, and mas maraming retweets and maraming likes. Right? Parang ganun yung level of like hating. I guess sometimes like it's for the love of the game. Naisip ko rin sometimes na maybe hating just for hating lang kasi minsan masaya rage bait, baby. Rage bait or slander posting. Yun yung parang nakikita kong ngayon. Well, okay. Yung word understandable. Kasi the agenda, kahit ako natawa ko slander agenda. Yeah. Yeah, which is funny, right? Like, which is okay. Pero like, may iba passionate talaga, real na like, ayoko. Huwag niyo pakinggan yan, wag. Just, alright. Alright. Alam ko nang lalayuan kita. Goodbye. Yeah, I mean, masarap marinig yung perspective, right? Pero like, again, tama ka. Nakakaanoy kasi yung perspective. Yeah. Yung messaging, like parang may superiority. Yeah. Na parang kaya ang anoy niya pakinggan. Feeling Batman sila lahat. Kasi yun lang yun. Pero yun. We rate it out of bro. Yung opinion mo, it's out of bro. Oh man. Pero yun, mas mababa yung conversation about the song than the songs mismo, no? Doon tayo magaling lagi, no? Kasi para sa akin, ang hirap kasi i-review ng songs or i-review in a sense like pag pinag-usapan nila yung song, pero hindi ko siya ma-encapsulate kung gano'n kasi siya ka-meaningful or kung anong impact niya kasi it's a vibes thing sa akin. Hindi ko siya mapunta to words Like sa feeling like yung sabi ko sa'yo, si Monster, like tumama sa akin lyrics. Hanggang doon lang yung words na kaya kong masabi sa'yo. Para like, masabi kong na-impactful. Kasi it's a vibes thing sa akin. Maybe sa song mismo. Maybe pag sa films, when it comes sa film, like kaya ko siyang himayin. Kung maganda ba siya o bad. Pero pag sa song, I feel like hanggang it's great. Naiyak ako or not. Yeah. Tapos ikaw naman, film enthusiast ka. So kaya ikaw, kaya mong makritik yung song. Maybe like, chord progression or like, parang production level. Uy, baligtad tayo. I mean, of course. Yeah. Nilatawa lang ako sa like, parang na-realize mo in real time na, of course, kasi yung pares nating fields. It made sense. Yeah. Oh, man. Pero like, parang, wait. Kainis, lumayo tayo. Babalik na tayo very quick. Ano tingin mo sa production ng Andalusia? Kasi like musician ka, right? So ano tingin mo sa like tunog or sa like in production in terms of production? Like okay ba yung mixing? Wala akong okay ba yung mixing? Lalabas ko lang yung mga random words. Yung Andalusia. Pagdating sa technical side nung parang production nun, halata pa rin sila, back pa rin sila ng team na natutulong sa kanila para umano. Kasi malinis naman yung mga kanta eh. Like hindi siya indie. Kasi professional yung sound. Kasi kahit merong parts, merong mga kanta, if anything actually, yung aura pwede siyang maging indie sound. Pero hindi siya indie sound. Yan. May vibe kasi yung indie, diba? Grassroots. Tas ayun, kumbaga, ayun talaga, kumbaga yun yung parang vibe, which is, it's not necessarily a bad thing. Kumbaga, good for them na sobrang linis nung production, ganyan. Tapos, ayun, wala akong ibang masasabi din kasi parang may iba rin kasing process kapag sa record label dumaan, ganyan, o kaya kapag merong like music production team talaga. Ayun, kumbaga ang alam ko lang is yung mismong proseso ng pagmi-mix pati ng pagma-master, if I can call it that. Pero ayun, yung sa kanila crisp, solid yung nila, solid yung makanta nila sa production side. Ayun. Yeah.
Kasi, actually, babalik na naman natin kay Joji. Yung kay Joji kasi halatang, hindi ko alam kung merong team si Joji sa pag-produce nun. Pero yung sa kanya kasi, it's either sinasadya niya maging ganun yung sound. Yung Four of Spades naman, hindi naman, parang, hindi nila identity na maging like, indie sound. Kahit technically, sobrang dali nilang gawing indie sound. May bahid talaga sila na parang mainstream. Mainstream, yun yung word. Kasi yung inisip kong word. Very, very mainstream yung yung technical side ng music production ng Andalusia. Lucia. In a good way. In a good way. Kasi ganoon ko rin naman sila like na kilala. Kahit yung clap, kahit yung mundo, yes. Yung mundo, yun yung parang paulit-ulit sa jeep, tsaka sa mga, you know, sa klasiko, narinig ko yung speaker ng mundo, parang, naging mini-hater din ako dati, kasi syempre, naging overrated din siya at one point. Parang mundo na naman. Pero like, syempre, parang, okay, ang ganda ng lyrics ng mundo, Parang mas nangibabaw yung quality, parang, kasi may ibang song na like, alam mo, hindi na ako nakaget over sa pagiging overrated niya. Hindi ko alam, iniisip ko right now, may ganun ka bang song na discover mo dahil sa... Wala akong maisip off the top of my head na parang... Yeah, ako din wala. Pero may mga song, alam ko, pag napakinggan ko yun, gaganon yung ano ko. Kumaga, kasi like, parang gets ko yung sinasabi mo. Kasi wala akong maisip na mismong song, pero I've had that feeling like a lot of times. Na parang, why is this... Bakit ito yung song? Why is this a thing? Kumbaga, bakit sobrang... Even if tanggalin mo siya sa pagiging overrated niya, hawakan ko lang siya, ano pa rin parang gano'n. Yung parang yung vibe ko, right? Yun yung sound Pero effects. Yung mundo, nakasurvive siya doon. Nakasurvive siya sa scrutiny, basically. So, I guess yung quality nila, I guess tama ka. Like, parang quality ng lyricism and like, kahit yung mismong maybe sound, yung mismong pag-produce nila ng sounds, sobrang din naman. Like, notable din yung pag-produce nila ng sounds. Tapos, ayun. Tama ka. Yung, it's not like S+ tier na lyricism, pero, gumagamit sila na, hindi usual most of the time yung ginagamit nilang words or kahit yung concepts ng mga kanta nila. Bata dahan-dahan. Yeah, yung sounds. Yung Monster is one example. Tsaka yung Tangerine Boulevard. Hindi. Medyo yung Tangerine Boulevard. Pero like, alam mong sila yun kapag narinig. Pero meron silang mga safe na may mga safe sila. Yung Tara ba? Tara ba yung medyo safe nila? Parang tunog eraser yung Tara actually, na vibe ko yun Parang old E-head na, man, yun yung naramdaman ko sa Tara. Yung Paro-Paro, ano nga ulit yung Paro-Paro? Parang may katunog din yun May mga songs silang, ito yung vibe na gusto nilang i-evoke. Pero karamihan ng songs sila, yung kanya Aura or yung Monster, sila yun. Tunog nila actually, yung ano sa akin. Sa tenga ko kaya. Okay. Buti na sabi mo yung tungkol dun sa parang yung gusto nilang sounds na i-evoke. Feeling ko, realistically speaking, lahat naman tayo merong influences. May influences ka sa paggawa ng films, may influences ako sa paggawa ng music, meron akong gustong not necessarily nakawin or gayahin, pero may part ako na gustong ma-emulate dun sa artist na yon na nililook up ko. Alam ko kasama dun sa post ni Zild na parang isa yun sa mga purpose nila na gumawa sila ng album katulad nung mga nililook up nilang mga bands or mga artists, ganyan. And at the same time, parang gusto rin nila i-emulate yung influences ng artists na yon, pati nung bands na yon, dun sa Andalusia. Okay, hindi ko nabasa yun. So yun yung goal ng album na to. Kasi yung Clap Clap Clap, very force-paced talaga. Like almost sa atong kanta na yun, like hindi ko ano sa ibang song. Hindi ko ma-compare sa ibang musician or something. Maybe kasi like limited lang yung scope ko, music na ano ko. Pero like yung okay, kasi nabanggit mo kasi yung tungkol sa kasi ang daming tunog doon na tunog ng iba nabanggit mo kasi yung tungkol sa E-heads. Galing Tapos ako, if I'm not mistaken, if I remember it correctly, habang pinapakinggan ko yun, bigla akong napastop for a moment na parang naisip ko na, wait,
Fall Out Boy ba itong naririnig kong tunog? Parang, kumbaga, naisip ko na, tas ayun, kumbaga katunog. So, tas nung sinabi mo tungkol dun sa merong tunog E-heads, parang naisip ko na, okay, so parang yun nga talaga yung purpose nila, na parang ine-emulate nila yung mga nauna sa kanilang bands. Kasi sabihin natin na mainstream sila kumbaga kilala naman ng kaya nga sobrang nag-boom yung news na they're back. Kasi mainstream sila. So parang yung mga iba ring mainstream na nauna sa kanila, parang yun yung gusto nilang i-emulate. Nalalagyan nila ng four of spades, ng Ivy of Spades flavor. Parang gano'n. Parang yun yung yun yung dating sa akin ng Andalusia. Ayun. So, okay, para sakto, to wrap things up, I guess, para, comfortable ka bigyan ng number. Ooh, numerical value. Out of 10. Yeah. Anthony Fantano, decent 8. A light 7. Anong, out of 10, I guess, like, sa first 24 hours mo of like listening to it. Sabi ko lang, it's out of yun lang talaga yung okay, it's a solid 7.5. 7.5? Actually, medyo generous na yung 7.5. Parang 7. Pero first 24 hours. Kasi hindi ko pa siya napapakinggan ulit. First 24 hours. Okay. Sorry sana. Nasa bandang, high 8 Okay. Wait lang, is nasa that yung first 24 hours? Right now, yung ngayon. Yung first 24 hours, actually, mas harsher ako sa'yo Nasa 6 siya Maybe iba tayo paggamit ng rating. Kasi ang 5 sa akin is mid. Yun ang mid sa akin. 5 out of 10 ang mid. Kasi ayoko ang idea kasi na 7 ginagamit na mid, tapos yung 6 pababa, pangit na. Okay. Ayoko kung bakit yun yung grade. Di ba yun yung rating, yung usual grading system sa school ngayon. Kahit na it's a 6, it's a 5. Gamitin natin yung numbers na. Sayang Tatlo yung numbers na ginagamit. 4 lang. 7, 8, 9, 10. So yeah, para sa akin, originally nasa 6 or almost 5 pa nga na. It's okay, it's good. May good songs, may songs na Actually, yeah, good so, point. So baka nasa 6. Ngayon, nasa 8 na siya. Nasa 8 na siya sa akin. Ang laki ng tinaas niya. Kasi mas appreciate ko yung with that in mind, okay, ilalagay ko siya sa Okay lang na ba? Yeah, like, sige, baba ko gawin mong 4. Hindi ko naman siya gagawing 4. Like, hindi siya mid Hindi siya mid para sa akin. Pero hindi rin siya... Hindi siya mid. Super good. Ay, hindi nga... I get what you're saying, yeah. Hindi siya... So, in numbers, hindi siya 5 or hindi siya 7. Mga 6. Like 6 flat. Okay. 6 closer to 5 or closer to 7? 6 flat. Okay, nasa gitna. Okay. Yeah. Respectable. I get it. 8 closer to 9 yung akin. Nagiging 9 na siya. Yeah. Napantayin niya na, kasi yung original impression ko, diba, parang hindi niya nalagpasan yung clap. Kasi diba yung sabi ko sa'yo, kasi ang strong ng album na yun Pero right now, nasa malapit niya na i-surpass. Parang feeling ko konting kinig ko pa. Masasabi ko, okay, yung sophomore album nila, maybe nga mas better sa first. Yeah. So, basically, ang review ko is it's growing on me in a good way. Kasi I'm really appreciating yung songs nila doon. Yung buong concept ng album. Ayun. Alright. So, there we go. Ayun, sakto. Ang dami namin topic na kineme-keme. Sige, ikaw na mag-close. Uy, ba't ako? Ayun. Musician ka, guys. Yun yung team. Okay, so, ikaw yung... you open, you close. So, paano ba mag-close? Well, actually, nag-usap lang naman kami ni Sign dito. So, thank you sa pakikinig sa amin sa pag-discuss namin thank you so much. Andalusia, sa Four of Spades, pati sa mga nangyari. And etc. Sa mga nangyari. etc. You know where to find us. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook? ? Ayun. I'm too lazy. Spotify, of course. If you want to listen to us, if you want, kung ayaw nyo makita ang aming mga faces, Spotify. Kung gusto nyo makita ang aming faces, YouTube. Ayun.
Pero, dun sa pareho na yan, marinig nyo yung villager noises namin. Yes! So... There we go, yeah. At least malalaman nyo pa rin rating namin. We're safe. Ano yung... Meron pa ba nakalimutan sa akin? I think wala na yun lang. So... Yeah, thanks for so much. Support all those, or all those sa kanyang hopefully eventual release. It's cooking. You know, you're halfway. Meron ng isang luto. Di ba halfway quarter way there? Meron ng isang luto. Yeah. There we go, yeah. So, excited. So that's all. We're going to see you next week. Same time. Next week? Same place, same platform kung saan nyo kami pinapakinggan or pinapanood. And, hindi nakakapag-sign off si Sign. Kaya ako na yung magsabi. Aldous, pati signing off. See you next week sa another episode ng Midnight Crisis. DJ mo sa'yo. Midnight. Tapos may Vine boom sound. Bye-bye! Bye-bye! Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldous de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.